Hello, what's up guys? Welcome back to Good Vlog Production. I'm here by Plan Motif, giving you guys another video reaction video. This time we're gonna talk about Flip Top, Shea versus EJ Power. Shoutout nga pala kay Enigma, shoutout kay EJ Power, shoutout din pala kay Shea. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top. Ganun pa man, maraming salamat sa mga nandito pala nakaabang at walang sawang nagtitiwala sa reaction video natin at sa channel natin. Kung bago lang kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin nang sa ganun ay lumaki pa at lumawak yung channel natin. At malay niya, mag full time na YouTuber na lang ako. Ganun pa man guys, at hindi ko inatake mga paborito ninyong arts. Nandito lang tayo para sa facts, meaning at message. At kung nagtataka kayo kung bakit nire-react ko to si ganyan, si ganito, pati yung mga nasa crowd, kasi nga reaction video siya, nakakapag-observe tayo sa video. Reaction video. Ganun pa man guys, nandito lang tayo para mag-react. Hindi natin inatake mga paborito ninyong artist. Nandito lang tayo para sa facts, meaning at message, yun lang. Pag tumama yung isang linya sa facts, may meaning pa, maganda pa yung mensahe. Boom. Malaking bagay na yan. Ganun pa man guys, let's get to it. Bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California, I'm an audio engineer at the same time. I'm master hypnotherapist, I'm an NLP, master practitioner, I'm a play psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. At sa description, nandun yung personal na channel ko. Kung gusto nyo marinig na mag-rap, kumanta, whatever. Ganun man, let's get to it. Bago ang lahat, tingnan natin kung sino yung mga nagpapa-shoutout at nag-request nito. Nag-request nito si Joshen Trevino 8826. Pagbati Sir Plan, EJ versus Shea po next. At ang ganda ng statement ni EJ Power sa end ng video. Tapos si Mac Robinos, Sir Plan, it's Mac Robinos again, pa-request ng bagong-bago at mainit-init pa na EJ Power at versus Shea. Shoutout from Kataman Northern Samar. Yun. Tapos nagpapa-request din si Noodles 13, sabi niya, Boss Plan, EJ Power versus Shea, umpisan natin ng makarami. Yeah. Gawin natin guys, para makarami na tayo. Let's get to it. Huwag niyo kalimutan, tapusin yung video. Hey, wala akong gel eh, kaya nag-sombrero ako. Yo, excited tsaka honored na mapabilang ulit sa lineup ng Ahon, especially sa Ahon 15 at maging main event ulit. So masaya at malaking umalis ulit si Ahon 15 si ano? Day 1 sa Ahon 15, shit, ang mabibigat. Umpisa pa lang nakalaban na kagad ni EJ Power si Shea. Tulad nga ng sabi ko, mukhang si EJ Power na yung bagong meta. Para kasing na yung style dito sa Amerika, dinadala niya dyan eh. Mga dark humor, yung mga tawag ito, ibang klaseng bullying. Nag-research na yan si EJ. Nakachamba lang talaga si GL eh. Slight lang talaga eh. Pero ay karangalan. Sobrang excited ko na bumalik sa stage ng Flip Top, ma-introduce ulit ni Enigma at matutukan ulit ng camera ni Kuya. Tama yun. Mabuti na bumabalik si Shea at the same time para kahit paano lumawak pa yung fan base niya, hindi siya nakakalimutan at mas lalo pang ma-release niya yung stress o yung fatigue o ano man yung nararamdaman niya this couple of years. Kasi sa tingin ko magandang eto wag niyo na lang akong i-quote guys, pero magandang tawag dito, rehabilitation yung Flip Top para sa mga artist na walang masyadong karera sa labas ng battle, walang mga business at hindi lumalago. Diyan nare-release nila yung stress nila. Parang dyan yung pinaka-rehabilitation nila kung saan nagwawala sila. Pwede lang gawin lahat ng mga, at sabihin lahat ng mga bagay na hindi sila nakakasakit ng ibang tao mula sa labas. Kundi direkta lang talaga sa kung sino man yung kalaban nila. Hindi naman nila minimin yun, pero nariralabas nila yung mga negativity sa puso nila. Tuloy natin. Kuya Kebs. Siyempre, mag-perform para sa mga tao. Pure lang to, pure rap skills lang. Alam mo yun, walang personalan.
siguro konting bars, technicals, yun, doon lang iikot yun. It's still high stakes pa rin siya. Tinitignan ko pa rin siya as high stakes battle. Pero since it's non-tournament, kumbaga less pressure, mas masaya lang mag-prepare. Personals, attitude niya sa stage, asshole vibe niya sa stage, yun yung naging strength niya pag sumasampa siya sa laban niya. Gagawin ko lang yung ginagawa ko. Parang gano'n. Wala naman akong inisip na i-adjust specifically para sa kanya. Basta, like I always do, I just dadating lang ako na ako. Parang gano'n. Kailangan ko lang siyang pakitaan ng pagmamahal, feeling ko. EJ Power, pare, saludo ako sa'yo, lalo sa mga past battles mo, mga performance net mo. Ito, ibang klase to kasi makita natin yung Shea versus EJ Power. Magkaiba ng style pero parehas talagang pukpukan kasi Shea talaga hindi naman siya magaling humanap ng angulo, pero gusto niyang ipakita pagdating sa status at value na siya yung pinaka-ahead. Tapos si EJ Power naman malakas naman mangwasak talaga ng pagkatao din eh. So, parang ang nangyayari, ginagamit ni Shea yung idea na mababa ka lang pati yung background mo. Tignan mo ko, pati yung asawa ko. Parang ganun palagi yung style ni Shea, yung pinaka, yung blueprint ng rap skills niya. Parang ganun palagi nakita ko. Kay EJ Power naman, parang ganyan lang yung buhay mo, parang ganun. Parang wawasakin, ganyan yung buhay mo, wawasakin ko yan. Parang yung isa parang kinukumpara, tapos yung isa naman parang winawasak niya kung anong meron ka. So napakaganda nun. Tuloy natin. Itong mga nakaraan, sana lang matapatan ko yung expectation mo sa akin. Shea, ano nangyari kay EJ Power? Kaya napaka-bully na rin EJ Power. Nangyayari pag pupunta ka sa Benito rin. Pag sinisigawan ka ng mga sarheto mo, naalala ko, nagtuturo ako ng taekwondo, tsaka may assistant instructor kami doon sa San Diego. Tinuturuan yung ibang mga Marine Corps, sinisigawan sila, lalaking tao, sabi ko, sinisigawan itong mga to. Bubuhatin lang ako na yun, kasi yahagas ako sa ang lalaking tao, guys. Sorry na. Pero totoo din yun eh. Parang kahit malaking tao ka, pag hindi ka marunong lumaban talaga, may pag-asa pa ding matalo ka. Kasi kaya mong indahin yung mga suntok, mga sipa, kasi may weight class eh. Kaya may weight class, di ba? Kasi ako, lang yata ako, 180 pounds. Tapos 5'6" lang ako, di ba? So, yung mga nasa harap ko, mga nasa 5'9", 6'1". Pero ang lalaki eh. Hindi naman matataba, pero malalaking tao din. Kaya lang siyempre, ang babagal din talaga kumilos, parang sinisigawan siya ng, kasi assistant instructor lang ako, yung instructor sumisigaw, lakasan niya, parang gano'n. Kaya nakakatawa lang din. Tuloy natin. Flip Top, round 15, day 1, huling laban na ng gabi. Isang pinakamalaking shoutouts sa inyo lahat. Flip Top magigay para sa sarili nyo. Finally, may boses na si Enigma. Shoutout sa lahat ng mga Represent Collab, bagong Represent Collab nga pala, Flip Top linya-linya, silipin niya sa pata niya bago magkaubusan. At shoutouts nga pala, Toyo Wear, at pinakamalaking shoutouts kay Boss Toyo ngayon. Siyempre, shoutout sa lahat ng isis ng buong. Mukhang nag-ambag yata si Boss Toyo kasi pinakamalaking shoutout kay Boss Toyo ngayon. O baka meron siyang sponsorship na binigay. Si Boss Toyo tumutulong din sa Flip Top. Ganun pa man, ang Real Jokes Clothing, rin talaga, tumutulong. Buong liga at lahat ng Represent Collab natin. Sa kanan ko, ang pagbabalik ulit sa Pilipinas. Mag-iay tayo lahat para kay EJ Power. Accents Clothing. At sa kaliwa naman, ang pagbabalik sa Flip Top. Mag-iay tayo lahat para kay Shea. May kick si Shea. Updated din si Shea.
Kasi dito sa amin, kick at saka rumble yung ginagamit eh. Kasi marami mga influencer na nababan sa YouTube. So, ginagamit namin kick at saka rumble. Sino na? Sino na? Shoutout. Pinagpapawisin na si Enigma, hindi niya alam paano i-introduce kasi mag-i-start na. Parang once na sumigaw na siya, nagsalita na siya, start na. Hindi niya na yun mapipigilan. Kaya natataranta na si Sir Arik. Sino na? Sino na? Nakakaba si Shay. Shoutout si EJ Power, Shay, dalawang kulot. Dalawang Nanalo ng kwento si Shay! Piliin mo na si EJ Power! Tig-2 minuto, dapat! Pero pakinggan natin to. Sino ba panalo dito? Ilang minuto ba to? 55 minutes. Alam ko panalo dito si EJ Power, diba? Tig-3 minuto, dapat! Natin. Pakinggan natin to, unang banat, Ahon 15, take 1, EJ Power. Guys, kung may masabi man akong hindi maganda, please, kayo na bahala, magpasensya guys. Wala tayong personal na galit sa mga artist, nasa reaction video lang tayo. At lahat ng mga sinasabi natin dito, react lang yun. Diba? Hindi ko sila kilalang personal. Although nakakausap ko si EJ, pero diba? I mean, I'm just talking to him as an artist. Wala nang iba, yun lang. Tuloy natin. So may masaya man na kay EJ o kay Shay, pagpasensyahan nyo, lawakan nyo, pangunawan nyo guys. Tinatanggap ko nga yung mga panglalait nyo sa comment section. Di pa ako nagre-reply nun ha. Binabasa ko naman mga pang-aasar nyo, panglalait nyo. Tinatanggap ko yun guys. Sana marunong din kayo tumanggap na sinasabi ko sa video. Tuloy natin. Arik! Ba't ang baho? Nakakasulasok! Kaya pala, may taga-PSP na nakapasok. Wow! Putang ina, pasok ka agad. EJ Power, man. Kapasok, ganda ng intro. Yung pakawala ni Hasbulo, naghahanap na naman ng instant fame. First, saksihan nyo ako kung paano ko i-body bag tong outsider gamit flip-top game. Oo, alam ko, nalaglag ako sa may hagdanan. Kaso bitin sa akin yung 3 laban, gusto ko pang manlapastangan. At dahil di ako nagkampiyon sa unang beses na pagsalang, tung 2x2 at isa buhay champ na lang ang aking tatapak-tapakan! Teka, 2x2 at isa buhay champ pala ang aking kakalabanin? Gantong match-up yung gusto ko eh, walang mawawala sa akin. Pero sige, ikaw na 2x2 at isa buhay champ. If you say so, pero pag tinalo kita ngayon, magsama kayo ni M-Site sa loob ng resume ko. Bakit? Ano pa bang may pagmamalaki mo dito? Putang ina, nasunog si M-Site, pati si Shay. Yung ganong klase ng mga words, yun talagang magbababa sa inyo eh. Putang ina eh. Hindi nakikita ng mga tao kung gano'ng kabigat yung words na yun. Pero parang ang daming meaning ng putang ina. Yung sinabi na magsama lang kayo sa resume ko, yung parang sinasabi niya, sa mga trinabaho ko lang, inassassinate. Diba? Sa mga pinatay ko, ganun yung mga, dagdag credibility yun ni EJ Power. Bilang ka sa top 1 tsaka top 2 na most viewed na video. Ano nga ulit yun? Yung isa, extra ka sa 2x2, tapos yung isa, body bag ka ay sinyo. At kung usapang TF naman, wag na wag ka sa akin magyayabang. Ika'y imposibleng lumamang. And just to rub it in, 2 laban mo sa PSP, plane ticket ko pa lang. Facts. 6 na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. 6 na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. Maraming nag-abang sa'yo sa ligang to, pero winalambahala yung eksena at nagbukas ulit siya ng pinto at nagbalik para lang sa pera. Tama ngang hindi kinakalawang ang ginto, pero nasasanla at nabebenta. Aba, grabe, okay din. TF daw dodoblihin. Royalty sa bulletin, may bonus cash pa on the scene. Agad-agad pumirma ng kontrata dahil sa malaking offering. Kaya anong alagad ng sining? Ulul, accessory ka sa money laundering. Wow! So ano yun?
Yung labas niya parang white lies. Yung binayad naman sa kanya, putya, mas malaki pa dun sa grand prize. Kaya wag kang umaasta na bida. Kabilang ka sa mga bad guys para lang tong laban mo ay balakid. Binabakapan ka lang ng franchise. Kasi real talk, isa buhay 2024 dapat yan sasali. Pero mas pinili niya yung matira mayaman. Kaya si Arik nag-focus na lang sa mga bago na pagkakakitaan. Kaso inatsapwera ka na nila pagkatapos kang pakinabangan at ang masakit nagbalik ka sa flip top kung kailan di ka na kailangan. Wow! Kaya tanggapin mo na lamang ang Putsang, ano yan, hindi pa ready yung mga tao sa mga ganyang punchline yan. It's too early. Shit. Pakahusay putang ngayon na. Very premature yung ginawa ni EJ Power. Talagang sumugal si EJ. Umpisa pa lang, pinersonal niya na kaagad si Shea. Kredibilidad niya sa labas ng flip top. Tapos kung ano yung pakay niya, yung sitwasyon niya ngayon. Tapos kredibilidad niya pa sa flip top. Tapos kung ano yung meron siya na kaya rin gawan ni EJ Power. Sunog si Shea sa umpisang ano. Kailangan makabawi si Shea sa first round. Pero dito, kailangan niyang taasan yung kalidad ng lyrics niya para matumbasan niya yung premature na ginawa ni EJ Power. Kasi personal siya may bigat talaga na sinasabi si EJ Power na mahirap talagang kwasakin ng basta jokes lang o pagpapapogi. Ang hirap. Totohanang malungkot na tinalikuran ka na ng kumpare mo kasi mas masikip tumbong ni Mot. Pero may backup plan siya. Alam niyo kung ano? Call Enigma. Dating walang nire-repin, biglang naging 187 kasi nga, Boss Balita. Bigla-bigla kang babalik dito. Putang na nakakadire. Lumayas ka sa pamamahay ko dahil dito, tunay lamang ang nananatili. Isang, ano yan? Guys, wala namang issue talaga sa flip top at saka sa iba't ibang mga liga eh. Pero maganda kasing angulo yun sa ibang mga artist na bakit kayo umaalis. Kasi guys, sa totoo lang, karapatan din talaga din ng mga artist na lumabas para kumita din sila ng pera. Hindi naman palagi araw-araw, buwan-buwan kaya ba nila ikaw palagi ilalaban. Ang hirap din kasi talaga ng ganun eh. Unless ikaw diba? Si Poison 13. Si Poison 13 kahit saan talaga. Ang bilis din magsulat ng hayop na yan. Poison 13 guys, ang bilis. Lalaban dito, may laban pa dyan. Tapos lahat ng yung mga rounds niya maikli lang pero kasi nga gahol sa oras pero at the same time may quality. Ang problema lang kay Poison, maliit lang yung mga rounds niya talaga. Pero lahat may quality talaga. Pero dito sinasabi ni EJ Power, wala namang problema sa akin walang problema kung maraming ligang lumabas. Basta ang mahalaga may mapuntahan yung mga artist. Pero kasi yung flip top, yung pinaka-Roma ng mga artist. Kumbaga diyan galing lahat ng mga nakilala na mga MC, di ba? Diba? Bago kayo naging artist, naging MC muna kayo. Yun lagi niyong isipin. At bilang mga MC, sa flip top kayo nang galing. Tingnan natin. Squatter ka na vulture. Di ka nagmamatter pa sa new school. Ngayon nagkakatotoo na yung sinabi ni Balakid pagkat sinusuka ka na lamang ng rappers of the future. Lampas dekada ka nang bumabatel. Punching bag ka pa rin ng liga. Buhay na patunay na hindi lahat ng nabubugbog sa umpisa nagiging bida. Nakita mo yung picture natin na in-upload mo? Hindi ka ba nababahala? Senyales na yan kung bakit tayo pinagtagpo ng tadhana na yung rango mo sa battle rap, bumababa na ng bumababa at umabot ka na sa punto na tinatapat ka na lang sa mga dati mong tagahanga. At kung pepersonalin mo ko gamit mga corning sulat mo, wala kang mapapala sa akin boy, napaka-boring ng buhay ko. Kasi magaling daw to mang clown, galawan niya pang 1980s. Pues pag ako ng clown, galawan ko pang John Wayne Gacy. Idamay mo na lang.
idamay mo na lahat, pati yung babae ko na baby. Tandaan mong mas nagiging tarantado si Eminem kapag nadadamay na si Hailey. Sa sobrang itim ng aking budhe, yung sayo mamumuti. Mas kupal pa ako sa pasaherong hindi nagbayad tapos nang hingi pa ng sukli. Kaya kung usapang dark humor lang, hindi uubra yung pang bonjing mong dating dahil mas pangit pa yung gagawin ko sa'yo kaysa sa anak ni Bossing at Pauline. Bars. Ganyan lang kumana ng mga tonong pang sadista. Pag tumodo malagim at pag kumombo mas mabisa. Pinakita ko lang na madaling sabayan yung pang walang modo mo natira. Ngayong pinalagan kita sa kakupalan, sabayan mo ako sa karisma. Putang ano, daming mga tulay na. Tsaka ang ganda ng mga skema ni EJ Power. Alakas. Kunyari si Shay, relax lang ako, hindi ako papaano dyan. Sabi ni Shay, relax lang ako dito. Sabihin mo lahat, tapos gusto sabihin, sabi ni Shay. Ito yung natin. Pagbigyan. Hanapin ko lang yung mga sinabi mo, tapos ire-rebat ko. Shay. Wow! Taga-PSP daw ako. Gaga ka ba? Teritoryo ko kung nasan nakatapak ang aking paa. At tatapak-tapakan ko lang ang etchas na to. Sa katunayan, taga-flip-top ako. Tignan nyo yung medyas na to. Flip-top. Tsaka nagyayabang dahil mahal yung ticket. Matikas ka na yan. Gago, buong net worth mo. Kwintas ko pa lang. I-imburse ko na lang ticket na ito. I-Gcash ko na lang. Attention! My name is Drill Sergeant Christopher Janong Kiko at kasama natin dito si Private EJ Florentino. Ngayong gabi, ituturo namin sa inyo ang 7 core values ng US Army ayon sa Army Doctrine Publication 622. Ito ay loyalty, duty, respect, selfless service, honor, integrity, at personal courage. At para maging malinaw para sa inyo, gamitin nating halimbawa ang putang inang to. Ahon! Game! Anong game? Wala kayo sa PisoNet, hindi tayo naglalaro. Magmula ngayon, pag meron akong tinanong, ang iisa lang ang sagot, kundi sir, yes sir, do you understand? Okay, simulan na natin. Loyalty. Siguro naman dahil kay Romano, lahat tayo dito ay alam na nakapunta to sa US kasi yung nanay nagsipilyo ng longganisa ng AFAM. Sinuko ang bataan para makaangat. Yun lang kasi ang paraang nalalaman. Kaya nga, humor nito'y dark kasi hindi bright yung ilaw ng tahanan. Wow! Huwag na rin natin talungin kung US o Pinas para alamin kung may loyalty ba yan. Kasi, matik naman. At kapag ka, ang loyalty kasi absolute, ito'y walang kondisyon o hangganan. The moment na ito'y maging questionable, matagal nang wala yan. Si isa kang Pinoy, tinawag yung sariling Captain America. Oh, kailangan ko pa ba i-bring up yung Civil War para lang mas magets nyo pa? Bayan o sarili? Tanong ni General Luna. Kung tingin nyo bayan sagot niyan, ay wala nang duda na isa kang tanga parang stepdad niyang naniwala sa pag-ibig ng isang puta. Okay. May sense din. Next, duty. The army is the face of the nation abroad. Duty nila ang maging role model pag nasa malayo. Kaso ito, sinabi ba naman kay GL, baka protektahan pa kita. As if hindi yun ang nature ng kanyang trabaho. Ang malala pa, sabi niya, pag ako nagka-PTSD, papatayin kita, sabi kay GL at Romano.
Gago, dun pa lang sa dalawang yon, nag-fail ka na sa duty mo, tarantado. Kasi instead of wearing the uniform to provide a sense of security sa mga tao, ginagamit yung uniform para itago mga insecurities ni Gago. Kaso kahit... Magandang sense yung sinasabi ni Shay, pero every single... Hindi kasi naiintindihan talaga eh. Minsan, kailangan ko ito ipaliwanag para kahit paano magandang bagay. Hindi ko inataka si Shay rito. Labas yung sinabi ni Shay. Pinapaliwanag ko lang yung essence ng sinabi niya. Yung mga tao na sundalo, hindi si Shay. Guys, baka nagre-react na naman kayo. Sabi niyo, nire-rebat ko si Shay. Gamitin yung utak nyo. Hindi kasama si Shay rito. Yung essence ng sinasabi niya. Pinag-uusapan natin mga sundalo. So, yung mga sundalo, tulad ng nasa Amerika, na pag pumupunta sila ng Iraq o Iran, maraming mga bansa na paglaban sila, manood kayo ng mga gera ngayon between Russia and Ukraine. Tingnan nyo, kung meron kayong Twitter o X, puntahan nyo lang, i-search ninyo guys. Makikita ninyo yung patayan doon live na pinapakita. Hindi naman live, pero may video sila, patayan talaga guys. May mga tao doon na nagsisigarilyo na lang, tapos papasabugin yung sarili. May mga tao kasi na, eto, bigay ko yung idea sa inyo kung bakit, minsan, kasalanan ko rin kung bakit hindi ako nagtatanggap ng mga sundalo na kliyente. Kasi, pag ang isang sundalo na natili sa isang gera, kahit mga 2-3 araw lang, pakiramdam nila yung mundo nila yung gera. Kasi pag gising nila, buong araw nila, nasa gera sila eh. Hindi na nila alam yung tunay na mundo. Parang pakiramdam nila, yun ang yung mundo nila. So, parang palagi silang alert, palagi silang naiisip na may mangyayari, palagi silang balisa na ano. At yung utak nila, natitrain sa ganung bagay. So, napakatagal na panahon bago sila i-release. Dinadaan mo na sila sa mga matinding mga mga duty, linis, sa barracks nila bago sila i-release sa lugar nila, sa sibilisasyon. Kasi pag nasa sibilisasyon na sila, pakiramdam nila nasa gera pa rin sila eh. Pag may nag-amok, binabaril talaga nila. Yun yung PTSD guys. At mahirap talaga yun pag tanggalin sa isang sundalo pag matagal silang nasa gera. At hindi yung biro na sakit guys. Hindi siya biro na sakit. Kasi katulad nga ng mga tao na nasa kulungan eh. Kaya hindi ko alam kung ba't maraming mga Pilipino kahit dito sa Amerika na ginaglorify nila yung pag nakulong sila. Parang niyayabang nila, nakulong na ako. Parang guys, it doesn't make any sense. Bakit nyo pinagmamalaki na nakulong kayo? Diba? Hindi naman dapat ganun, diba? Kasi pag nakulong ka, dapat nahiya ka eh. Parang ginagamit ng salitang nakulong para matakot yung mga tao sa kanila. Magandang angulo mula kay Shay. Kahit na i-camouflage mo pa, pati brief mo, pati sando, kitang-kita pa rin namin na all of it is a just false sense of bravado. Kasi laging sinasabi dahil siya'y sundalo, kaya kanyang ilagay sa hukay. Private Florentino! Di yan ginagawa ng mga sundalo na tunay! Kasi yung mga legit, alam yung totoong purpose ng training nila at yun ay hindi pumatay kundi maging malakas para pigilan ang pagkawala ng buhay. Amen! Maganda yung sense na ginagamit ni Shay, pero rin siya applicable din siya sa mga pulis talaga eh. May mga pulis talaga at may mga sundalo na kailangan talagang gawin yung mga bagay, yung mga dark. Katulad nito hindi naman sa pag-aano, pero may mga kwento rin tayong mga naririnig eh. Yung mga tao na kumwari sa ibang bansa, hindi na mabanggit na mga pangalan. May mga kabataan doon na kahit tatay nila mga terrorist, makikita mo yung siko. Yung mga siko may mga parang gas-gas o basta may mga tells kasi, mga telltales, yung mga salita, yung mga pag nakita mo na sinasabi na kagad kung anong klaseng tao sila. So pag may yung siko nila madumi, parang nakikita sniper to. 'Di ba mga ganun? O kaya may mga bandage sa kamay, mga gumagamit ng AK. Nakikita nila na yung mga bata noon, mga magulang na yun, may mga anak sila mga bata. At yung mga bata nakikita yung mga ama nila na mga terorista. So minsan yung mga ibang mga sundalo, pinapatay na rin yung pamilya. Kasi kung ano nakikita ng mga bata sa ama nila, yun din yung gagawin nila. Totoo kasi yun guys eh, merong tinatawag na chain reaction. At napakagandang bagay na sinasabi ni Shay yun para maisabi ko sa inyo yung mga kaganapan na ganyan. Katulad sa loyalty. Oo, minsan may mga tao na sasabihin sa'yo na hindi ka naman loyal, Sir Plan, hindi ka naman loyal, Shay, hindi ka naman loyal, EJ Power. Pero kahit sabihin ng ibang tao, o ako man, kahit makita ko na hindi loyal yung isang tao sa akin, katulad yung mga manonood ko,
Marami mga nakasubscribe sa akin na hindi talaga ako gusto o nagsusubscribe lang sila sa akin para laitin nila ako sa susunod na video o nagsusubscribe lang sila sa akin para may makita silang mahanap na basura na pwede lang itapon sa akin. Ako minsan, kahit wala silang loyalty, kahit walang loyalty sa akin yung mga nakasubscribe sa akin, sa utak ko, sa likod ng utak ko, naniniwala ako na sana kahit wala kayong loyalty, may makita kayo at mapulutan kayong aral. Ang tawag doon, faith. Wala mang loyalty yung isang tao, meron pa rin akong faith sa kanila na sana may makita sila na makapagpabago ng buhay nila. 'Di ba? Kasi ano ba pinakamataas kaysa sa loyalty? Di faith. Yun naman yung pwede natin gamitin eh. Bakit? Sa Diyos nga ginagamit natin yung faith, wala tayong loyalty. 'Di ba? Wala tayong loyalty. Kasi binabastos natin yung Diyos. Ginagawa natin na opposite yung commandments. Hindi natin sinusunod si Jesucristo. Pero at the same time, may faith tayo sa Kanya. Ganon din ako. Kahit wala kayong loyalty sa akin, meron pa rin akong faith na sana sa video ko meron kayong matutunan. At yun yung madadala ninyo pag lumabas na kayo ng YouTube, hindi na kayo manonood, may masasabi kayong mga talino sa ibang mga tao. Tandaan ninyo na ang faith ay much stronger, mas malakas kaysa sa loyalty. Sa asawa ninyo, kahit sa mga girlfriend ninyo, sa mga kapatid ninyo, 'di ba? Hindi man sila loyal sa inyo, magkaroon man kayo ng idea na sana kahit papaano magkaroon kayo ng meron pa rin akong faith na sana makita niyo yung pagsasakripisyo ko, 'di ba? Katulad na kung may mga anak man kayo, yung anak ninyo hindi kayo tinatrato ng maayos, hindi niyo man ako itrato ng maayos, I have faith na sana makita ninyo yung hard work ko para sa inyo. Tuloy natin. And vice versa, 'di ba? Ganun pa rin 'yan. Kung hindi sa tingin niyo man hindi ako loyal, 'di ba? Meron pa rin akong faith na makita ninyo na ginagawa ko yung dapat para sa inyo lahat. Tuloy natin. Anong amen? So yes, sir. Gusto niyo ba maaga ma-meet si God? Di ba? Speaking of nawalan ng buhay, wala akong respect sa nawalan ng buhay. Yung bagyong Yolanda, ginawa niyang katatawanan. Para lang ang kanyang dark humor ay mapangatawanan. Wala daw sinabi yung bagyong yun sa snow. Sus! Yung snow nyo, malamig lang naman. Yung bagyong yun, nag-iwan ng malalamig na bangkay sa daan. Ano porket natawa yung crowd? Kala mo, panalo. Tanga, natawa sila sa yung pagiging desperado. Para sa isa buhay yung kumuha ng buhay ng di mabilang na tao, ginawa niya yung joke. Ang malala doon, ginawa niya yung bilang sundalo. EJ, may choice tayo. Kung gusto mong sabihin, instead of saying, my bar's so sick like Chris Aquino, pwede mo naman sabihin, my bar's so sick like Neo. Buti sana kung battle rapper ka lang. Idamay mo kahit sino, kaso hindi, EJ. Sundalo ka din. Kailangan mo mas maging sensitibo. Ikaw mismo dapat alam na may mga bagay na hindi mo dapat ginagawang biro tulad ng isang trahedya. What more pa yung pumatay sa iyong kapwa Pilipino. Pero unfair na siguro na yung respeto mo ay hilingin ko para sa Pinas. Kasi matagal na nga namang wala yung loyalty mo dito. Kasi ang loyalty mo ay sa sarili lamang. Kaya ang selfless service wala sa bokabularyo ni Mr. Private Florentino. Kasi ang loyalty mo sa sarili lamang. Ang selfless service wala sa bokabularyo ni Mr. Florentino. Siya mismo nagsabi kay Tiny na kaya siya nag-army ay para sa visa at benepisyo at kundi dahil sa backer niyang stepdad, hindi siya malilista sa serbisyo. Pero okay lang naman yun. Kaso reminder lang iho, wag mo yung Ako, nasa selective service din ako eh. Pag may nangyari talaga, isa ako sa mga, yun. Kasi ganun talaga guys eh. Pero dahil matanda na ako, mukhang di na ako masasama sa mga ganun. Para sa mga bata lang kasi yun eh. Mga 18 to 26 talaga. Pero nung dumating ako dito sa Amerika, kailangan may selective service ka talaga guys. Yun talaga importante dito. Lahat ng lalaki naka-selective service. Yabang dito. Kasi wala kang K, hindi ka self-made, produkto ka lang ng nepotismo. Nepotism. At next ay honor. Last na. Next ay honor. Meron lang ako tanong. Bukod sa dishonorable acts na nabanggit ko kanina, may honor ba ang isang taong puro kasinungalingan yung linya? Kasi ang next ay integrity. Ito'y pagiging honest kahit walang nakakakita.
Si EJ, porket alam niyang may barrier na wika at hindi aabot sa US Army ang kanyang mga peking pabida, ginagawang circus yung flip top, binabarbers yung liga. Sa sobrang barbero. Ang daming sinasabi ni Shea sa mga... well, maganda yung ginawa niya kasi yung angle niya sa buong soldier, medyo redundant, pero maraming mga branch. Pero... Hindi ko nilalabas si Shea again guys ha. Sinasabi ko lang kasi marami tayong nakukuhang mga bagay na pwede natin pag-usapan sa sinasabi Shea. Sa US Army guys, hindi ko alam kung alam to, sa tingin ko marami nakakaalam, pero ang daming mga army na Pilipino guys. Sobra. Mapa Navy, Marine o Army, karamihan Pilipino. At meron din kahit sa sa mga mga fighter na jet, mga nasa Air Force. Which is, wala tayong magagawa dun kasi yun talaga karamihan. Ang laki kasi guys, kaya nga nagkakaroon dito ng tinatawag na Pinoy Mafia kasi dahil sa ganyan talaga. Pagdating sa ospital, puro Pilipino. Sa mga sundalo, puro Pilipino. Kaya nagkakaroon ng Pinoy Mafia guys dito sa Amerika. Which is true yun. Nagkakaroon talaga ng ganun. Pero nito, naging gupit G-Clown si Enigma. Kasi di ba? True. Sabi niya meron siyang PTSD sa mga kwento. Talaga? May PTSD ka? Sabi na ito kay Batas 10:55 sa interview ni Batas. Sabi niya, kinonfirm niya yon habang tumatawa. So saan ka nagka-PTSD? Sa pag-jogging sa umaga? Ako, may gera nang naranasan sa lugar pa nila nakipagbakbakan para mga battle MCing tulad mo'y patuloy ma-enjoy ang kalayaan. yung EJK, kinundin ako sa Davao ng harap-harapan. Ironic na ikaw yung sundalo pero ako pa'y may pinaglalaban. At pag ako nagka-PTSD, damay lahat, pati kinabukasan mo. EJ, yung mga officers mo sa army, susulatan ko. Dahil mainit sa immigrant sa presidente nila, magtutweet din ako ng marami tapos itatag ko si Donald Trump sa bawat isa. Kasi hindi ako andito para patunayang ang estilo ko ang mas mabisa. EJ, andito lang ako para tanggalan ka ng visa. Para pareho na tayong nagbabalik. Ako nga lang sa battle rap. Ikaw, balik ka na sa Pinas next year, EJ. Kabayan, welcome back. At ay, may personal courage pa pala. Pero ayaw ko mag-overtime sa labang to. 8 minutes na siya na si Shea. So mamaya na lang, pag pinersonal na kita, tignan natin hanggang saan yung tapang mo. Wow. Maganda yung ginawa ni Shea, pero ang haba ng mga skema niya. Mas mahaba pa yung skema kaysa sa punchline niya. So sa tingin ko, bibigay ko kay EJ Power yung round 1 kasi mas marami siyang punchline na binigay. You know, may shock value kasi yung ginawa ni EJ Power na parang, oh shit, may ganun kagad, parang ganun. Although marami tayong natutunan kay Shea, big props kay Shea kasi marami siya mga sinabi na pwede kong, bigyan ng pansin. Ayun naman yung purpose natin, makapagbigay. Isipin niyo mabuti, hindi ko inatake si Shea, i-separate nyo, binibigyan ko ng kwento o ng talino yung mga sinasabi niya, nang sa ganun maabot ninyo kung bakit may ganun. Tuloy natin. Bihira lang kasi may ganun guys. Yo! Puro military bars. Ang ina, ang dami-dami. Kung mahal mo talaga yung bansa, ba't hindi ka mag-sign up sa Philippine Army? Ang ina, inaasar pa yung nanay ko. Mahirap din yun guys kasi meron akong kaibigan na sa PMA siya. Meron silang exam at kailangan mapasa mo talaga din talaga. Oh, meron daw AFAM. Di ba? Kanudin yung jowa ng nanay ni Ann. Kala mo, ginamit na sa akin yan ni Romano. Kala mo sa anggulong yan, ako'y matutupi. Kung ako sa inyo, mag-jamming ka, nanay ko, tsaka nanay ni Ann, total pare-parehas kayong mahilig sa puti. Cocaine. Shabu. Sobrang haba mo mag-rounds! Kaya yung judges, binibigyan ka lagi ng deduction. Ako, nagmumukha lang mahaba yung rounds ko dahil sa tagal ng crowd reaction. Pero sige, pagbibigyan kita dyan sa trip mong pahabaan.
Tatagalan ko pa ng tatagalan hanggang tong matandang tagahawak ng mic mamatay na pagtapos natin maglaban. Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! At least na-shoutout siya, di ba? Tapos na. Sino nakarinig na nung bago nitong kanta? Yung All In. Hindi ko pa Oh, napakinggan. wow. Matanong ko lang, anong feeling na may bago ang release tapos ini-intro sa laban mo, kanta ni Don Pau? Pangil sa pangil, kakasaka ba sa bawat laban? Pero eto na pala yung tumalo sa hari ng tugma sa battle rap. Tinalo mo si Looney sa 2-on-2 tsaka sa 1-on-1. So fucking what? Ngayon, ikaw naman ang aking tatanungin, Shay. Anong feeling na tumalo ka ng average MC? Kailangan talaga magsulat na si Looney talaga, guys. Kasi habang tumatagal si Looney na hindi nagsusulat, naaalala lang sa kanila mga past battle niya which is outdated na eh. So, para kay EJ Power, average na lang yun. Kasi nga, which is true. Kasi yung dati mga sulat ni Looney, mga past na yun eh. Kailangan na magsulat ni Looney at bumalik sa flip top para magpakita ng bago. Para makita yung style niya na updated siya. Diba? Yabang. Ang yabang umasta. Kala mo talaga nagmamater. Yung mga hinahamon niya naman na rapper, hindi bumabatel. Yan lang ba yung kaya mong gawin? Hamunin si Glock at Eminem? Pues bumangon ka dyan sa hukay, mag-flip top tayo, Francis M. Ano? Wow! Putang ina yung gago talaga sa EJ. Ay, I don't have anything but respect to Francis M at saka Kuya Drew. Ayan talaga, ayan bumuo ng childhood ko kaya medyo naiinis ako sa mga tao pag binabastos yung dalawang. Pero sa part na to, okay naman yung ginawa ni EJ Power kasi pasok siya doon sa punchline na yan. Ang ganda kasi sinabi niya, hinahamon na yung mga tao na hindi naman bumabattle katulad ni Glock 9 at Eminem. O, di sinashare. Balita ko, lumabas na daw yung baby mo. Congratulations, brother. Isa na namang daddy na rapper. Anong feeling mo? Biniyayaan ka ng ganyan kasi handaan ng maging father? Tanga, binigyan ka lang ni Lord ng anak para may bago na sa'yong maanggel. Wow! Gago si EJ Power. Tang ina yan. Nasilipan niya putang ina si si Shay. Nabaril si Shay dun. Tang ina, yung one-liner na yan, guys. Tarantado si EJ Power, guys. Shit. Binigyan ka lang niya ng anak para meron sa'yong bagong maanggel. Gago si EJ Power. Gago, nausukan tayo dun. Tangin ang lalim nun, guys. Hindi nyo naintindihan yung gaano kalalim yung putang inang rounds na yan. Yung schema na yan. Masyadong mabigat yan, guys. Ang dami nun. Nasalamin na lahat yon, putang ina. Wasak si Shay. Tang ina, very futuristic yung verse na yan. Tang ina, nahanapan si Shay ng butas. Kupal. Nahanapan si Shay, guys. Hindi nyo naiintindihan kung gaano kabigat yung punchline na yun, guys. Dinaan lang siya. Mayroon nakagets. Like, oh, akala nila ganun lang kababaw yun. Pero ang lalim nun, guys. Mula ngayon hanggang future battle na siya, tatamaan siya. Kasi yung sinabi ni EJ Power, magmamatter yan from now until the future. Kasi gamitin na yung anak ni Shay from now until the future. At every time na ginagamit yung anak ni Shay sa battle, maalala na si EJ Power. Na-predict ni EJ Power po. Okay nang inang yan. Nausukan tayo, guys. At lahat yan,
babagsak dito sa January. Flip top, Shea versus EJ Power. Ang nag-coin sino? EJ Power. At yan yung pwedeng mag-meet siya ng paghinto ni Shea sa pag-battle. But I don't think so. Putang ina niya. Nasunog si Shea sa second round. Tang ina, malakas. Masyadong mabigat yung punchline. Masyadong mabigat yung punchline na yan, guys. Masyadong ano yan, masama yung punchline na yan, guys. Masyadong mabigat. Hindi nyo nakikita yung outcome ng punchline na yan. It's gonna be forever. Wow. Yung punchline na yan, contagious. Putang ina yan. Wasak si Shea. At magagamit na yan. Ako, bigla na lang ako nagulat eh. Kasi yung sinabi ni EJ Power, tarantado ang putya. Yung sinabi niya, forever na yan, man. Nagplant siya. Putang inang yan. Wow. Yan ang biggest, greatest. Shoutout ka baka makagago na nanonood kasi ako greatest. Ay, yan ang pinaka-the best na putang inang mind conditioning. Tangina. Yan, mind conditioning talaga yan. Sa lahat ng nakarinig niyan, nagkaroon sila ng idea. Very advanced yung putang inang punchline na yan, na baril si Shea. Na bombahan. Putang inang yan. Wasak! Si Shea sa second round. Yan na yung pinaka-highlight sa second round na yan. Tang inang round na yan. Yan na yun. Hindi mo na mabubura yung sinabi ni EJ Power. Akala ninyo, ganun lang kaliit yan? Ang daddy na rapper. Anong feeling mo? Biniyayaan ka ng ganyan kasi handaan ng maging father? Tanga, binigyan ka lang ni Lord ng anak para may bago na sa'yong maanggel. Putang ina. Wala na. Wala na si Shea. Putang inang yun. Wasak. Iisipin niya na Shea every single night. Di na ako babatan. Putang ina yan. Tingnan natin. Yang baby mo na yan, isa ako sa nag-abang dyan. Paborito kong gawin, kilitiin yung paa niya nung nasa loob pa lang siya ng tiyan. Pag ako naging babysitter ni Cray, ipapapanood ko sa kanya yung Skibidi Toilet. Para paglaki niya, maging ganap na siyang abnoy na para bang si Boyet. Dede, joke lang. Sana ako mang bullshit. Ayoko na ng mga linyang stupid. Pakakainin ko na lang siya ng pulburon tapos di ko pa iinumin ng tubig. Mas malala pa yung aabutin niya sa mga inabuso ni Michael Jackson. Maglalaro kami ng close open, peekaboo, combo ni Mike Tyson. Magandang bagay din sinabi ni EJ Power, even though tawag dito, maraming mga kumakalat na balita about dun kay Michael Jackson na siya siyang pedophile, pero in reality no. Kasi si Michael Jackson yung nagsasave ng mga bata eh. Kasi alam niyo kung bakit kinamatay si Michael Jackson? Kasi kaaway ni Didi. Kaaway ni Didi. Si P. Diddy kasi hindi niya makuha si Michael Jackson eh. Na pumasok sa kanya, ayaw ni Michael Jackson sa kanya. Tuloy natin. Bubuhatin ko pa yung anak mong sobrang cute at sobrang pogi. Sabay ipapatikim ko sa kanya yung wasiwas na ginawa ni Incredible Hawkeye Loki. Pag di siya tumigil umiyak, i-up and away ko yung leche. Para ang naglaro ng God of War, makikita mo si Kratos sa ere. At habang nakalutan siya sa hangin, aabangan ko siya bago bumagsak sa may sahig. Boom! Cristiano Ronaldo. Tama na. O sige, laro na lang tayo ng bugtong. Subukan niyong sagutin. Ano itong cute na bagay na mas umiingay habang nag-i-spin? Si Ret? Di si Cray nung pinasok ko sa loob ng washing machine.
Ilang yan, tang salbahe si EJ. Tang yan. Gago to si EJ Power. Talaga, wow. Putang ina na. Wow, ano ba si Shay, guys? Punasan niyo yung luha ni Shay. Pati pawis niya. Ay. Pag mo sana personal niya, Shay, mga ganyan. Kasi sa battle talaga may ganyan. Pero tangina forever yan. Tapos mapapanood yan ni Cray after 5 years. Daddy, ano sabi niya? EJ Pagkaga. Tapos alam niyo kung ano ba? Puta si EJ Power pala ninong ni Cray. Ay, Ninong, ano po sabi niyo sa akin, Ninong? Ay, gago talaga si EJ Power. Ay, naku. Ganyan ako mag-babysit ng hindi ko anak. Medyo may pagkapuwersa. Ang tawag dun, tough love, may halo yung delikadesa. At pag uwi mo, tinanong mo ko, bakit nakabalot siya ng benda? Wala lang yan sir, nakanto lang siya sa lamesa. Ano pangalan ng anak mo, Cray? Hi, Cray. Pasensya ka na ha, putang ina kasi ng yung mama at papa. Kaka-computer niyong mag-asawa, yung anak niyo nagiging kamukha na nung yaya. Yung asawa mo, reklamo ng reklamo. Minsanan ka na lang daw pumatong. Inasawa mo na daw yung computer. Puta, sino ka? Si Plankton. At kung kayo ni Ann, yung tinuturing nilang Katniel na malatandem sweetheart, andito na yung sisira sa tambalan nyo. #Alden Richard. Ann, gagawin ko ang lahat, maghiwalay lang kayo ni Baba. Para meron na akong kabit na makakasama pag wala yung anak ko at asawa. Ann, gusto ko lang sabihin, ang hot-hot mo. Alam mo ba kung ano yung nag-iisang pangarap ko? Ang masira yung putang inang laptop nyo. Sinong gustong makakita ng utong niya na pink habang naliligo siya sa shower? Sige, isesend ko sa inyo yung link. Basta tawagin nyo akong master. Di ba totoo naman? Lahat ng lalaki, babaero, tama? Malibog, salsalero. Kaya taas kamay sa mga tulad namin ni Enigma na pinagjakulan si Ann Mateo. Papatayin ko na tong hayop na to. Kaya sa mga nanggigigil diyang tigang, ako na mismo tutupad sa pangarap nyo na maging single mom si Ann. O ano, damay na naman. Tanga, alam mong para hindi maging boring yung battle, dapat gawin yun. Kasi kung mahal mo talaga siya, bakit lumalaban ka pa din, Chong? Isa lang ibig sabihin niyan at di na dapat pang ma-question, hinahayaan ka na lang din niyang bumatel ng bumatel kasi gusto niya rin naman yung nakukuha niyang atensyon. Wow! 1 million para lang sa bag mo? Oh my God, that's fucking crazy. That's only 20 G's for me. Ako bahala sa'yo, lady. Mamili ka na lang ng brand. Kung Gucci ba o LV. Ulul, tanging matatanggap mo lang na bag ay body bag ni Sheyi. Ano? Napipikon ka na. Gusto mo na ako sapakin. Hindi ako pumoporma ng ganto para yung amba mo salagin. Pinapakita ko lang sa mga tao kung gaano ka kabading ako na mismo kumakwelyo sa sarili ko kasi alam kong hindi mo kaya yang gawin. Malala pa yung inabot mo dito kaysa sa ginawa sa Unisinyo. Personalidad lang din ni Sheyi yung sinasalamin ko. Kaya kahit anong gawin mong pagmamakaawa na ako ay huminto, wala kang karapatang magreklamo kasi gawain mo din to. Sinabayan kita sa personalan kasi magaling ka nga daw doon. Sinabayan kita sa estilo mo kahit nasa makabago na tayong panahon. Kaya iyakin na kampyon. Ano pang pwede mong irason? Nag-overtime na rin ako para wala ka ng palusot kapag natalo ka ngayon. At Enigma, kung tingin mo, hindi ka madadamay dito, tinetesting ko lang kung hanggang saan yung kapasidad mo para mag-delete ng video. Wow! Masyadong maasim yung sinabi ni EJ Power. Tangina yan.
Hindi ko makalimutan yun doon sa anak na nasunod si Shay. Ginaya pa talaga ako. Style mo bulok. Paganto-ganto pa si Sundalo. Kala mo talaga ang angas ni Ugok. Kaya ka lang naman gumaganto kasi may tinatago kang putok. At saka, ay nako, hindi ko nare-rebat yun sa anak ko. Nonsense naman mga banat ng mga putang to. At least si Christian, iisa lang ang tatay. Hindi ever magkakaroon ng stepdad tulad mo. Okay. Ang bright daw ni Arik, naisip niyang pagtapatin ang dilim at kasamaan. Pareho daw tayong dark. Ha? Ang liwanag kaya ng aming kaibahan. Masakit lang ako magsalita kasi real talk at minamasama yun ang ilan. Habang si EJ, wala lang. Masama lang ugali niyan. Alam niyo bang para lang i-flex na 3 na tinalo niya, sinabi niya na 3 na nalalaglag niya parang anak ni Robin at Mariel? Puta, EJ kahit si Satanas nag-react dun eh. Alam niyo sabi ni si Satanas, what the hell? EJ, wala nakakatawa sa mga young ones sa maaga naging anghel. Ultimo si young one, magko-comment sana sa video ng offensive, kaso di niya alam i-spell. Kaya. Pero real talk, di ba may anak ka na? Oy, anak din. Di ba may anak ka na? Saya, di ba? Alam mo yung mga nalalaglagan, EJ, pangarap nila yun maranasan. Yung iba nga yun na lang dahilan ba't nasasabik sa kinabukasan. Imagine, excited ka nang bigay sa kanya lahat. Binigyan mo na ng pangalan, tapos yung pangalang yon sa puntod mo lang pala masisilayan. Ganyan ang mga panghabang buhay na trauma ng iba na ginagawa niya ang isang biro para lamang sa ilang segundong tawanan. Oh, baka sabihin mo, kupal din ako sa mga dati kong laban. EJ, di ako nang dadamay. Ng mga walang kinalaman. Yung anak ni Fukuda, ginawa ko yun kasi kailangan niya maramdamang hindi magandang hilingin ng kamatayan sa pamilya ng kalaban. Kung iintindihin nyo lamang ang context, wala na tayong pag-uusapan. Kasi iba ang may dinadamay kasi kailangan pag-usapan versus kailangang mandamay para lang mapag-usapan. Tulad ng kasal nyo ni Jonah May. Isipin mo ako si Batas, pag-usapan natin pare. Umpisahan natin sa tanong, mahal mo ba talaga yung babae? Kasi diba sabi mo kay Abra, sasampalin mo siya ng dollar bills? Anyari? Ba't sa dinami-dami ng pinagdaanan nyo at haba ng binyahe, ang ending yung kasal nyo ni Mare parang ginanap lang sa garahe. Puta, diba pag mahal mo, bibigay mo yung best mo? EJ, na yung best mo? Pero kung hindi, umamin ka, di niya ba deserve yung best mo? Kawawa naman si Jonah, pota, ox pa kung nag-reserve na lang ng resto. Biruin nyo ang taba-taba ng asawa, ang sikip-sikip ng pwesto. Niwala pa nga atang reception yung mga cellphone sa reception. Bigating guest, meron. Ayun, naghahanap ng lechon. Eto real talk lang, ang manlait ay di ko intention. Sabihan mo sila mag-diet. Kasi kapag mataba hita sa bandang hiwa, nagkakapawis retention. Bahala ka kung gagawin mo. Ito lang ay aking suggestion. Kasi nakita ko mga bisita, lahat mukhang may yeast infection. Pero, yung asawa mong teacher, pare, nakakabilib. Nagagawa pa rin magturo kahit may laman yung bibig. Alam nyo, tinuturo yung menu o order na naman ng ramen na may 4 na egg. Kaya ang taba ng leeg. Huwag mong tuturuan mag-jogging kawawa sa heg. Pero bilang teacher, huwag mong tuturuan mag-jogging kawawa sa heg. Pero bilang teacher, yung impact niya sa mundo wala makakadaig. Kasi kapag si Jonah May ang pumadyak, buong daigdig. Pero in fairness, kahit ganun yun, iyo pa rin pinakasalan. Kaso EJ ang kasal, 1 beses lang yan. Tapos ganun? Anong klase kang lalaki? Di mo man lang in-effortan kasal nyo. Hindi, pwede namang magpakasal ng ilang beses, guys. Pwede magpakasal. May nakasal mo last year. Gusto magpakasal next year again. Pwede naman. Natouch tuloy ako, EJ. Buti pa ako, pinaghandaan mo. Ano sasabihin mo?
Isang araw lang yung kasal, importante, mahal isa't isa. Ganyan na ganyan din sasabihin ko, pre, pag walang-wala na talaga. Yun na nga yung point, isang araw lang, isa. Sa dami ng araw nyo magsasamang dalawa, yung isang araw na yun, hindi pa naging special, tinake for granted mong tang-ina ka. Bakit? Ano sabi niya sa'yo? Ayaw niya ng mag-aarbo? Gusto niya, simple lang? Naniwala ka naman. Tanga, alam niya kasing di mo afford at mahal ka niya at ayaw ka lang niyang masaktan. Sabihin na natin, gusto niya naman. Kaso kulang sa budget, kaya ganon ang eksena. O yan yung sinasabi mong sasampalin mo si Abra ng dollar bills. Ulul, wala kang pera. Kaya sa mga lalaki dyan, na nanonood ng live, alam nyo na mga repa. Hindi porket okay lang sa partner nyo ang bare minimum, di na kayo magsastrive makapag-provide ng extra. Gusto nyong itrato kayong hari, gawin nyo siyang reyna. And that, my friends, ang pinagkaiba ng aming letra. Kasi pag si EJ na nagsusulat, literal na ginagawa niya lamang para sa shock value. At yun lang ang dahilan ba't siya may power sa pangalan. Habang ang mga bara ko, personal sa overload, yung power sagad-sagaran. Kasi may purpose at yun ay mag-create ng spark upang yung nasa dilim maliwanagan. Kaya anong dark versus dark? Nagkakamali kayo. Oo, pareho kaming may dilim, pero huwag kayong malilito. Yung dilim ko ay bunga ng liwanag na pinapakita ko. Yung kadilimang pinagmamalaki mo, parte lang ng anino ko. Maganda yung round ni Shea, kaya lang sa tingin ko naubusan siya ng angle. Tignan natin yung gagawin ni EJ Power. Yabang! Pinagmamayabang pa niya ang grande. Sa tingin ko nakuha na ni EJ Power first and second round. Sa bonus na lang yung third round, guys. Tignan natin. Daw yung kasal niya. Kala mo naman nakaka-impress. Putang ina mo, hindi mo naman papakasalan si Ann kung hindi mo nabuntis. Sino nakapanood na ng mga laban nito sa kabilang liga? Lakas, hindi ba? Bidang-bida. Angas ng mga tira. I swear, Soldier Soul, utang ina ka Eminem, magnanakaw ka ng linya. Wow. Speaking of laban niya kay Six, balita ko nag-walkout ka daw pagtapos ng laban nyo sa harap mismo ng mga dabawenyo. Buti na lang yung mahal mo nasa VIP room, kaya dun ka dumiretso. Kino-comfort ka niya habang nakayakap sa'yo. Sa bandang gilid sila nakapwesto. Alam nyo kung ano yung punchline? Hindi yun si Ann Mateo. O si Gago, nangangatog na yata. Umahalog na yung baba. Unti-unti na siyang nauuga parang ngipin ng 5 years old na bata. Pero wag kang mag-alala, hindi ko ibubulgar lahat sa iyong asawa para pag uwi mo mag-away kayo parang si Bongbong at si Sara. Ang ina Andy Mateo, ginawa niyang plan Di Mateo. Hindi kita masisisi girl kung bigla kang maging delulu. Tandaan mo na lang yung kasabihang, even your own eyes can fool you. Oo, even your own eyes can fool you. Bakit? Sino bang mga legit na fans ni Shea dyan? Aba, may mangilan-ngilan. Pero mas maraming kontra sa'yo, parang nanay lang ni Ann. Di ba tita, ayaw mo kay Shea? Streamer lang kasi siya. Gagi, nakaka-insulto. Sana daw yung sinagot na lang ni Ann yung 60 years old na byudo. At total parehas din naman na walang laman ng inyong ulo, sulitin nyo na yung pag-OnlyFans hanggat di pa siya nagkakaroon ng cancer sa suso. Kasi, paano kung biglang bumaliktad yung sitwasyon? Maubusan kayo ng pera. Parehas kayong maging baldado. Mga magulang na kayo na walang kwenta. Tanging mababalitaan nyo na lang yung anak nyo nagpupunas ng lamesa habang binabanggit niya yung mga katagang, okay na po, malinis na po. Ano pa pong iuutos nyo, Ma'am Leresa? Pero at least kasama niya magulang niya. Di katulad ng magulang mo, pinamigay ka lang kay Tita Nida. Puta, ayaw mo yung bata ka palang ginawaan ng certified na niga. Bata ka pa lang daw kasi yung pagmumukha mo mukhang magdadala na ng consummation. Ikaw lang yung kilala kong may malaking mata na hindi nakaranas ng supervision. At yung lolo mo nagpaaral sa'yo, nakakaawa. Meron siyang apong tanga. Kakaantay niyang makatapos ng abugas siya. Ayun, abo na siya. Wow! Putang ina. Wasak si Shea.
daming mga punchline. Tigilan nyo rin kasi maglaro-laro guys, I'll promise. Maghanap talaga kayo ng trabaho, which is ang hirap din kasi maghanap ng trabaho parang wala rin namang trabaho talaga na pag may sa pakaramdam mo may celebrity status ka na, parang ang hirap maghanap ng trabaho, di ba? May mga artist na nagtatrabaho ng maayos. Hindi to yung EJ na classic na inaasahan yung maging laugh trip. Binabalaan kita, Shei. Higpitan mo yung kapit dahil wala rin mangyayari kahit umawat pa si Arik. At sisiguraduhin ko, lahat ng magre-react sa bahaging to hindi makakaakyat ng langit. Sa mga batang nanonood dyan, para sa sarili nyo tong kaligtasan, panoorin nyo kapag tulog na magulang nyo tapos yung volume pakihinaan. Kasi malaki daw yung kitaan sa live. Yan yung aking nabalitaan. Pues magla-livestream din ako ngayong gabi. Sa dark web nga lang. Mas malala pa to sa Visconde at the Sir Corbito. Dahil pag inatake ako ngayon ng PTSD, patay tong Shei dito. Wala akong ititira. Miski isang ongki ko, unti-unti kayong malalagas parang pamilya Aquino. Babatiin ko yung nanay mo ng magandang gabi, Maria Luisa. Sakto yung bahay niyo, hindi nakakandado. Gigilitan ko siya sa may lababo habang naglilinis siya ng plato. Sasaksain ko ng maraming beses sa tiyan, likod, binte, tsaka braso para mas marami akong butas na papasukan kapag tinitigasan na ako. Wala akong pake! Wala akong pake! Kahit may batang umiiyak pa, tatalsikan ko pa yan ng tamog parang ginawa ni Tekla sa anak niya. Gusto niyo bang malaman kung paano tumatakbo yung sex life ko? Pakibinyagan nyo na yung bata na mahugasan na yung flashlight ko. Wala akong pake, di ako makikinig sa kung ano man subalit bagamat at datapwat. Ginagawa ko to mag-isa ng walang halong kasabwat. Tututukan ko pa yung asawa mo ng matalim na panaksak. Mamili ka, papatayin ko to o kakantutin mo yung sarili mong anak. Pati yung kapatid mong si Moy, tsaka si Ann, sabay-sabay mabibiyak. Hindi ko to malilimutan dahil yung gamit ko itak. Ginagawa ko ang lahat ng to habang ako'y umiiyak katulad ng ginawa ko sa mga pamilya na pinatay ko sa Iraq. Wala akong pake. Kahit yung mga loyal fans ko ay nasusuka dahil wala naman tong pinagkaiba sa ginawa mo sa anak ni Pukuda. At pagkatapos nun, sigurado ikay matataranta. Magpapakita pa ako sa harap niya habang iniiyakan yung pamilya niyang nasalanta. Kahit pwede kitang patayin, wala pa rin akong gagawin sa kanya dahil mas masaya kapag nakita kong nagpapakamatay ka. And that's closed casket, beyond recognition. Ayoko na ng mga tawanan, sawa na ako sa ganyang feeling. Yung komedyante na persona, hindi ko na yan mithiin cause I have lived long enough to see myself become a villain. Lumampas na ako ng linya. Ito ba yung gusto nyong anyo? Ang nakakatakot nga lang dyan, ito na yung totoong ako. Ako na nagpakakontrabida dahil di mo maayos na nagampanan yung papel na yan at ikaw na yung ginagawa kong bida nang malaman mo kung gaano yan kasarap sa pakiramdam. Sunog si Shei. Putang ina niya. Wala si EJ Power ng bagong meta ng flip top. Wala na. Sadyang hindi ko na alam kung ano yung tama at mali. Yung ginawa ni sino ba to? Bitrom yata. Nagmumukhang child's play yung ginawa ni Bitrom dito kay EJ Power. 100 times better. Sinusulit ko na lamang yung bawat sandali. Binidyohan ko pa lahat ng pangyayari para may remembrance akong matabi at para meron akong pagjajakulan kapag hindi ako makatulog sa gabi. Yan yung estilo mo. Ginawa lang kitang ehemplo mula sa marumi mong utak at bunganga na walang preno. Kung pagiging kupal na imahe, yung nais mong masemento, pues mamamatay ka ng bastos na walang maupuha na respeto. Bate lang po. Kung may magre-react man dyan sa mga baraon nilatag, panoorin nyo mamaya sa judging kung paano magre-react si Sayad. Kung tingin mo hindi ito magkakatotoo, pues puking ina mo. Alam mong pwedeng-pwede itong mangyari kasi taga-QC lang kayo. Kung ayaw mong magkatotoo yung skema ko, pues pakinggan mo ko.
Ilak mo lagi yung pintuan nyo sa room 706, 7th floor, building 412 ng Amariles Condo. Tangina, nasunog si Shay. Tangina, kompleto pa, detalyado pa, pati yung condo nila, Shay. Wow. Dinamay na naman si Ann para sa quick laughs, you know, mabilis na tawanan. Ano ba naman to? Papupuntusan na naman ba? Na landslide si Shay, guys. I can't believe it. Tangina, na landslide si Shay. Tangina. Yung third round ni EJ Power, hindi, ano yun, hindi biro yun. May mga artist na hindi gumagawa ng ganun kasi pakiramdam nila hindi ma-appreciate. Which is true kasi hindi sana yung utak at tenga ng mga tao makarinig ng mga ganong klase ng mga bagay. Tuloy natin. Ang mga ganito na paulit-ulit na ginawa na rin ng aking ibang kalaban. Lahat buong round 3 niya. Alam niya kasing hindi totoo. Kaya tapang-tapangan. Yung buong round 3 mo, pre, parang time limit sa battle namin ni Sixth Street. Gawa-gawa lang. Alam mo ba, share ko lang, nanaginip ako. May washing machine, tapos parang may isang salesman na kulot. Hindi ko maalala yung pangalan. Nagpasok siya ng damit sa washing machine. Naglagay ng sabon. Paglabas, ang linis agad ng labahan. Sabay banat sa dulo, champion! Tanggal agad ang mantsa sa unang beses na pagsalang. Ito rin nananaginip, pineflex niya kay Kalis Move, siya'y maraming views. Puta, sabi ko, saan banda? So nagpunta ako chineco rank niya sa versetracker.com habang nakaplay yung isa sa background, isa sa mga laban niya. Number 1, si Sinyo. Number 6, si Shay. Sino itong nasa baba ko? Si Apex. Si Apex. Scroll. Di ko pa rin makita pangalan niya. Puta, tapos na mag-shoutout kalaban mo 3GS, di ko pa rin nakikita kung nasan ka. Tapos, sunod kong pinlay ang probinsyano. Magmula umpisa. In fairness, nalibang ako kahit paano. Saglit lang, nakita na kita. Sabi ko, okay to, ganda. Tuloy ko bukas. Chinek ko anong episode na ba. Pagsilip ko, puta, ang huling 2 linggo na. Kaya hindi ko gets but flex ng views. Nakakataka. YouTube niya, 4K subs. Yung 1K doon, kamag-anak niya pa. Hindi bagay sa'yo ganyang banat, tanga, nakakatawa. Saka ka na mag-flex ng views. Pagka chinek yung rank, isang click lang, andyan ka na, hindi yung hinahanap ka pa. King ina mo ka, para kang Dalmatian, rank 101. Tapos views tinatahol nito, masyado mong binibigyan ng props ang iyong sarili, mataas pa rank ni Twain kaysa sa'yo. Langya ka, EJ. Huwag ka naman, mahiya ka naman. Tigilan mo kaka-flex mo sa iba. Mas marami pang views si Batang Rebelde sa'yo. Partida, underrated pa siya. Kahit sino dito, walang K mag-flex ng views maliban sa isa. Si Sinyo lang talaga. At kilala nyo naman kung sino nagpasikat sa kanya. Yung nanay ni Ann. Hindi ako credit grabber. Kala nyo ako magkiklaim? May kilala ako, ganyang rapper. EJ Power yung name. Kasi, sabi niya, binitbit niya ang pangalan ng flip top sa ibang bansa. Nung laban niya kay Poison, sinabi, Hoy! 2015 pa lang! 2015 pa lang, most viewed rap battle league in the world na ang flip top nang di ka kasali. Kasi kami nagparami. Kaya mahiya ka, Mr. Rank 101. Ako nga never nag-tame ng ganyan kahit parte ko ng most viewed sa flip top, most viewed na 2v2 at most viewed na 1-on-1. Bakit? Nung pumasok ka sa liga, wala naman nagbago. Dumami lang kulot. Anong binitbit flip top? Ika nga ni Zaito. Tae mo, supot. Iniisip ko, ba't to pumipiyok? Ngayon, alam ko na sagot. Kasi pinipilit yung boses na i-flex kahit di niya naabot. Sabi pa kay GL, sa batch nyo, ikaw ang may pinakamakapal na mukha kasi sinusumbat mo ang mga bagay na di mo nagawa. Uy, bagay sa'yo. Bumanda pabalik. Alam mo ko, kasi EJ dapat nagre-reflect ka rin. Try
mo kaya sinabi mo kay Romano, mag-rap ka sa harap ng salamin? Ay, kaso, narcissist si Tarantado. Ang may isip niya lang ay kung gaano siya kagwapo. Tingin nga akong pogi. Alden Richards, baka duman sa ano. Lalo sa taas ng labi, pareho silang walang hati banda rito. Umiinom ata palagi ng alak dati nung buntis si Mrs. Florentino. Kasi fetal alcohol syndrome yan eh. O pwede rin lobar holoprosencephaly, no? Ay, di ko rin yun alam guys. Gusto ko lang magmukhang matalino. Kasi sa kanta niyang Weirdo, na may 7K views after 1 year as of writing, dinidis niya yung mga bobo. Intelligent daw kasi siya. Lagi daw siya tinatawag na weirdo kasi lagi nag-iisip ng mga salita. Ulul, bakit? Alam mo ba yung pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis ha? Tang ina ka? EJ, kung matalino ka talaga, dapat alam mo sa mga bobo, isa ka! Kasi sino dito nakakaalam kailan nagsimula ang universe? Ikaw? Di mo yun alam, Tarantado. Pwedeng alam mo na dahil sa Big Bang nag-exist tayo, yung nag-cause ng Big Bang, paano? Ako, yung mga Kristiyano, nakakaalam kung kailan nag-start yung mundo eh. Kasi sinabi naman, in the beginning. Sa pinaka-umpisa. Pinaka-umpisa kasi time na yun eh. In the beginning is a start. So, pag sinabing kailan nag-start ang in the beginning, God created heaven and earth. The beginning. So, umpisa. Merong exact date. Diba? Hindi ko alam, pero sabi ng Diyos, in the beginning, yung pinaka-in the beginning, sa umpisa. Kung titignan yung big picture, hindi nga kayang ipinta ng isip natin ang buong litrato. Supposedly, limitless ang imagination, pero ganun tayo kalimitado. Tapos, mangmamaliit ka ng tao kasi... Max, yung sinabi ni Shay, yung utak ng mga tao, limitado lang talaga. Mas nakinulong natin yung Diyos sa idea na pwede siya maging tao, na isang tao na may utak lang, at nakakulong siya sa idea ng time, space, at matter. Then, hindi na natin siya kikilalanin Diyos. Dahil pakiramdam natin, nakakulong din siya tulad natin eh. Pero pag sinabi natin na yung Diyos ay naka-separate sa idea ng oras, space at matter, then nagkakaroon siya ng sense. Ang Diyos kasi nasa labas siya eh. Nasa labas siya kung ano yung nararamdaman natin. Tuloy natin. May sarili kang mundo? Gago! Wala ka pa nga atang sariling bahay sa Colorado. Nagmamalaki, Earth nga, tuldok lang sa kalawakan. Paano pa kaya to? Isa ka lang tangang battle rapper na sa isa buhay hindi pa nanalo. Ako, sa 2x2, pati sa buhay, panalo. Yung kinokonsiderang GOAT ng marami, 2 beses ko tinalo. Bars, putang ina. Ayaw ko nga Wasak si Looney doon. GOAT ng marami, 2 beses niya nang tinalo. Bars yun, putang ina. flex yan kasi isa siya sa mga hurado. Rap battle resume pa lang, panis ka na. Di pa kasama pera sa bangko. Achievement sa ibang eksena, pati sa iba kong trabaho. Yung album ko na pinapirmahan mo dati, dekada na, piniplay pa sa radyo. Tandaan mo, EJ, sa pangalan ka lang may power, pero pagdating sa estado, mas may power ang aking pangalan, mas enlightened pa ako. Lahat yan, di mo nagawa. Mag-feeling lang ang alam mo. Marami akong mga nakadebate na magaling talaga sa science eh. Pero pag ginamitan mo na ng tawag dito, ng mga psychological na pagsusuri talaga about life, kahit papaano, kasi pag naniwala ka sa science, parang hindi ka na rin maniniwala sa Diyos. Even though may mga tao na nagbabaka pa, kung hindi greatest ang Diyos, tignan nyo yung star na ganito, tignan nyo yung earth na tayo. Kasi once na in-expand mo yung idea mo na merong panibagong mundo sa labas, maniniwala ka na ang tingin mo sa mga Diyos extraterrestrial, which is alien. Ako hindi ako naniniwala sa alien eh. Dati, pag chinek ninyo yung grades ko sa high school, may taas din na talaga, especially sa science. Gusto kasi yung science at saka math eh. Kasi naniniwala ako na merong mga different galaxy, but nung nag-college na ako, medyo na sumablay na siya eh. Hindi na ako naniniwala na lang ako na ang mundo talaga flat. It takes me at least 3 years para ma-accept yun. To the point na ipagdebate ako sa mga tao na, ang mundo bilog, parang kanta nga. Parang ganun dati ako eh. Sa YouTube, sa mga tao. Pero ngayon, na-realize ko, shit, Earth's flat. Yun lang. Kasi,
nagtrabaho ako sa Raytheon. Hindi to alam ng mga Pilipino. Wala kayong alam sa mga to. Sa Raytheon at saka sa aerospace. May mga kliyente kami sa mga ganyan, pati sa NASA. Tapos yung mga engineer namin, hindi ko na sasabihin yung company kasi yung unang-una kong trabaho dito as a technician. Tapos tinanong ko yung mga engineer kung ang mundo ba flat. Tapos kasama ng isang ano sa amin, Air Force. Tapos Air Force siya. Sabi niya, ang mundo flat talaga. Hindi ko alam kung, tapos sabi nila sa NASA daw, sa Texas kasi yun sa NASA magtatrabaho ka doon hanggang sa mag-retire ka, but they can't prove anything. Meron ako naka-discussion taga Texas puti, tanga na matalino, talagang binarabara niya ako na kung ano-ano mga kaalaman sa alien, sa mga speed of sound, mga ganyan, mga terminolohiya na hindi ko alam. Tapos yung sabi ko, search mo lang to, ito lang yung mga sinabi ko. Equinox pa, yung pag ng sun, kasi may heliocentric, may geocentric, di ba? So, yung heliocentric, parang yung mundo umiikot sa araw, yung geocentric, yung araw yung umiikot sa mundo. Kasi wala namang nakakalabas ng mundo Kahit sa pinakadulo, sabi mahuhulog ka daw. Kasi ang mundo parang plato para tayong plato na nasa gitna ng table. Tapos sa table na yon, merong mga anghel na nakabantay. Kasi merong 4 ang nasulok ang mundo Tuloy natin, guys. Anong greatest of all time? Inidoro lang ang trono ng Pero kung wag niyo na ikunin sa akin, i-search niyo, matuto kayo mag-research. I-search niyo Eric Dubay. Pag na-search niyo, tapos pakinggan niyo lang. Wag niyo sa akin kunin para hindi niyo ako malait. Kayo mismo mag-research. Kasi ganun yung ginagawa ng ibang tao. Katulad ko, dati rin akong ganyan Nilalait ko yung ibang tao. Pero bago ko sila laitin, tingnan ko muna kung ano yung kaalaman na meron sila. Tapos suriin ko kung talaga ba may sinasabi niya may credibility. Tignan natin, guys. Ang to! Ayoko nagsiselfie bars kaso minsan kailangan magganto para patunayan sa mga tulad mo na mas angat ako sa iyo sa lahat, pati sa pagbubuhat ng bangko. Tangan ng gandang laban na-edge lang talaga ni EJ Power kahit yung third round. Mas maganda yung ano niya, yung tawag ito pagwawala ni EJ Power. Pero big props kay Shea kasi natuldukan niya yung issue about kay Looney. Kasi kumbaga maganda yung resume ni EJ Power kasi may tinalo siya na dalawang tawag dito isa buhay champion talaga Tapos madadagdag pa si Shea. Pero maganda rin yung pinakita na resume ni Shea na tinalo niya si Looney ng 2 beses. Magandang resume din yun. Pero sa tingin ko nakuha na ni EJ Power all 3 rounds. Pero 2 rounds lang. Sa tingin ko yung third round bonus na lang yun. Para maganda. Ang pinakamaganda at kinaibahan sa tingin ko is marami talagang mas maganda yung content na binigay ni EJ Power talaga. Tapos ang ganda rin ng mga angulo ni Shea. I think sa taon na to, maganda yung pinakita ni Shea. Yeah, nagustuhan ko yung niya, may mga informative siyang sinabi. Lakas. Nagbago si Shea ng style pero I like it. Sa tingin ko much better tong style na to. Si EJ Power nagwala nakakahanap siguro siya ng nabuksan niyang pinto niya, nakapunta na siya sa zone niya talaga. Yung zone na para sa kanya. Which is big props. So, deserve naman ni EJ Power. Round 15! Pero yung second round, guys, napakalakas talaga nun. Tapos yung third round, yung energy ni EJ Power pataas. Nakagugulat ka. Day 1! Shea vs. EJ Power! Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho! Di naman siguro gasgas sabihin na yun yung mga battle na padalo tayong lahat. Lakas. Pero ang boto ng murado, 5-0, magingay para kay EJ Power. Ano daw, 5-0? Boto ng murado, 5-0, magingay para kay EJ Power. Shoutout sa magina ko yun. Jonah May Elian. Tingnan natin. Sobrang ganda ng laban. Ewan ko lang kung paano i-upload ni Arik yung laban na yun. Di ko alam.
bawal sa mga bata. Siguro kung may restriction yung YouTube na bawal yung 18 pababa naman panoorin yung video na yun. Yan, sinasabi ko naman palagi, kailangan pag mga bata gabayan ninyo. Especially sa reaction video din kasi baka may masabi ako hindi maganda. Ganun naman guys, maraming salamat at kung nagustuhan yung reaction video na yun, mag-subscribe kayo guys, elect ninyo at nang sa ganun dumami pa tayo. At kung may masaya man ako hindi maganda, kayo na bahala, magpasensya guys. Lawakan nyo lang yung pangunawa ninyo. Nagre-react lang ako, lahat ng makikita ko sa video, nagre-react ko lang. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Bibigyan ko siya ng 10, napakaganda na pinakita ni EJ Power, napakaganda ng pinakita ni Shay. Sa tingin ko nagpa-practice pa lang si Shay, pabalik pa lang kasi Shay. Kakabalik niya lang. So hindi pa siya ganoon ka ulit sanay ang last laban niya sa may 'di ba? Sa PSP. Ganun pa man, kung nagustuhan niyo 'yun, hindi ko alam kung anong score na ibibigay niyo para sa akin, bibigyan ko siya ng 10. Galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na nakapaligid sa inyo, at higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan Motive nga pala ng Good Vibe Pro. Ingat kang lahat diyan. Peace out. Kita tayo sa susunod na video.